Hello mga boss, kumusta? So ngayong araw ay meron tayong i-repair isang washing machine. Yung problema nito ay yung dryer niya. Sabi ng may-ari ay hindi daw ito umiikot yung dryer. At saka may tumutulo daw. At natutuluan na yung dryer motor sa ilalim. So ngayon, tingnan natin. So since hindi na ito nagamit, sigurado tuyo na to. At try natin na paikutin. Ito munang wash timer. Tingnan natin kung okay ba siya. So okay yan. Walang problema dito. Ayan, may candy pa. So mga boss, try natin dito sa spin dryer timer. So ayan, iniikot na natin. So wala tayong maririnig na umiikot yung ayan o. At may mapapansin tayo na ugong lang yung marinig natin. So ayan o, goods naman yung timer. At kung mapapansin natin ay umuugong lang yung motor dito sa loob. So baklasin muna natin dito para makita natin. At pasensya na kayo mga boss sa maingay na manok. So ayan, ipapakita ko sa inyo mga boss yung loob nitong spin dryer motor. So ayan mga boss, kung makikita natin, halos puro kalawang na yung spin dryer motor. So ayan o, parang malulusaw na yung dryer motor sa mga kalawang nito. So ayan, inikot natin yan. Parang may bumabara. Okay naman tong brake nya pag hinihila natin. So ayan o, goods ito. Pero yung disc pad nya, yung brake pad nya ay pag inikot natin yan, parang may parang matigas siya, matigas. So ngayon ay ayan o, kung makikita natin o, tanggalin muna natin yan para mabaklas natin. At mai-check na rin natin tong motor at itong below seat nya. Ito yung dahilan kung bakit may kalawang yung motor natin. So tinanggal ko na tong screw para mas madali na lang natin mahila yung shafting nya dun sa taas na kumakabit dun sa mismong body ng dryer dun sa taas. So ayan, dyan na tumatagas yung tubig. Inilipat muna natin dito sa taas mga boss dahil umuulan dun sa baba. So ngayon check muna natin pala yung test nito, yung capacitor sa dryer, kung okay pa ba ito. So ngayon mga boss ay titingnan natin kung saan yung banda dito yung pang dryer na wire. So ayan, kung makikita natin dun sa label nitong capacitor ay 3UF. Ito yung sa dryer na capacitor, 3UF, purple and gray. So hanapin natin yung kulay purple at saka gray. So ito yung purple at saka ito naman yung kulay gray. So ito yung papunta doon sa dryer motor natin. So pwede tayong mag-check dito, mag-splice tayo, or pwede naman nating putulin ito para maka-check tayo ng maayos. At para may discharge natin pagkatapos ng pag-test natin. So check muna natin itong pang dryer.
So ayan mga boss, check na natin. Set lang natin sa times 1K yung tester natin. So ayan, tapos calibrate natin 0 ohms. So ayan, goods na ito. Check natin. Discharge muna natin, baka may karga pa. So ayan. Ngayon, check na natin. So tingnan natin dito mga boss, yung pointer ng tester natin. So ayan, pumipintek yung pointer ng tester natin. Discharge muna natin, tapos baliktarin natin sa pag-test. Tingnan yung pointer. So ayan, good, bali goods itong ano na ito, capacitor. At susunod naman natin yung mismong motor, dryer motor, at pagkatapos nun yung velocity naman, kalasin natin. Para mabaklas pala natin yung mga sinasabi natin kanina, yung motor at yung velocity, ay dapat luwagan muna natin itong mga wirings na pwede siyang adjustable pag inaangat na natin yung mismong body nitong washing. So at before that ay check muna natin muna yung mismong dryer motor. Bali ito yung mga wirings niya, or ito yung tatlong wire niya, yung common at yung pang-capacitor na dalawang wire. So yan yung check muna natin gamit yung multi-tester natin. So para malaman natin kung goods pa ba yung dryer motor. So ngayon ay check na natin itong mismong dryer motor. So yan, first na dalawang wire na tinetest natin ay walang deflection. Pag sinishort natin ay meron. Sa kabila naman, so ayun, merong isa, may isang deflection dito sa black at saka sa purple. Ito banda sa may common yata to, yung common walang linya. So ayan, no, kung makikita natin, putol yung linya nito, ayaw mag-deflect, walang connection. Siguro yun yung dahilan na walang supply na makarating dun sa mismong motor para yun yung makapag-energize o makapag-andar yung mismong dryer motor. So ang gagawin natin dito ay baklasin natin, baka mahagila pa natin yung, kung saan yung naputol banda. So baklasin muna natin yan. So ayan mga boss, nabaklas na natin. At ito pala yung mismong motor nya na nabaklas ko na kanina. At naikalas ko na, ay yung findings ko pala dito mga boss ay hindi na siya pwede pang ayusin dahil yung putol nya ay nandun sa pinakagitna. So walang remedyo ito dahil mahirapan lang tayo pag binaklas natin yan lahat. So sinabi ko sa may-ari na mag-order na lang tayo ng bago, at okay naman siya. At ayun nga, dumating na yung in-order natin. So bali ito yung ikakabit natin. So ayan, meron din akong capacitor na binili rin para doon mismo sa dryer motor. Bali 5 UF ito na pang dryer motor na capacitor. At ito bali yung ikakabit natin na bago na motor. So ayan, ito yung ikakabit natin. So bagong bago, kung makikita nyo naman, walang corrosion, makintab pa dahil bago nga. So ito yung ikakabit natin. At ayun nga mga boss, ay tinanggal ko na pala rin yung below seat nya. So ayan, kung makikita nyo, ito yung mismong below seat nya na luma. So ayan, bali ito yun, maluwang na siya. At may corrosion na rin yung mismong bakal nya sa gitna, yung o-ring nya. So ito yung bago na binili natin na parehas lang ng size ng below seat doon.
So kailangan bago ilagay natin dahil nagrereklamo na ang may-ari na tumatagas nga daw yung at tinatagasan daw yung motor niya. So ito yung ikakabit natin, bagong bago. So ayan mga boss, at naikabit na nga natin yung below set. So ayan, saktong sakto sa lagyanan. So ayan, maayos na at fix na yung below set na bago. At ito mga boss, at dito naman tayo sa mismong dryer motor. Ikakabit muna natin dito yung bagong dryer motor natin para hindi na tayo mahirapan mamaya. So lagay natin dito. At ito nga mga boss, ay may problema tayo dito sa kanyang brake accessories, kasi hindi sakto yung butas sa dating dryer motor na nakabitan nitong brake accessories nya. So ang gagawin natin dito ay magbutas tayo ng iba, butasan natin ng bago at lagyan natin ng washer dito sa baba para maging matibay siya. So ayan, nabutasan na natin. Kung makikita naman natin ay may tagdadalawang butas na. So ayan, binutasan natin para magkasya doon sa mismong dryer motor. So kawit muna natin mga boss. So ayan mga boss, naikabit na natin yung brake accessories nya. At ito naman yung isunod natin. Kabitan muna natin dito ng yung mismong holders dito sa baba ng dryer motor. So ikabit muna natin to mga boss.
So ngayon mga boss ay mag-wiring na tayo. So unahin muna natin yung capacitor. Yung capacitor pala nito, yung wire galing sa mismong dryer motor ay nandun naman yung label niya dun sa mismong diagram ng motor. So yung kulay ng pang capacitor nito ay gray at saka green. Yung kulay blue naman nito ay yun yung common. So ito yung unang kinabit natin, yung kulay gray. So ayan mga boss, tapos na nating mag-wiring dun mismo sa kanyang mga connection. So naikabit na natin lahat dito sa simula dito sa common. Dito natatagpo yung mga common ng motor, at ito namang dalawang wire ay papunta dun sa capacitor. At may series din dito papuntang timer, yung isang linya dito sa capacitor. So ayan, tapos na natin na ikabit. Okay na lahat. Yung belt ng washing ay naikabit na rin natin. So let's get China. Try muna natin. So ayan, naisaksak ko na pala ito mga boss, pero ayan kung makikita naman natin. So ayan, okay, tingnan natin dito sa ilalim. So ayan, umiikot na yung dryer motor. So ayun, kung makikita natin, gumagana na ulit yung dryer motor ng ating customer. So mayroon na naman tayong customer na mapapasaya ngayong araw na ito, dahil sabi nga niya ay marami na daw siyang labahin. So ayan, malalaban niya na. So ayan, kung makikita natin, umiikot na yan. So solve na yung problema ng ating customer. So ayan, hanggang dito na lang po mga boss yung tutorial natin, dahil na ayos na po natin at nasolusyonan na po natin yung problema ni Madam sa may-ari. Maraming salamat sa panonood mga boss.